Hello, good morning. Ito alas 6 in the morning. Magtatanim tayo ng Madre de Agua. Padadamin natin. Ito yung pinanggalingan. Nanguha tayo. Kinalbo natin. So andito siya. So bali tinanim namin to ng kapatid ko nung last summer, nung last year. Medyo napadami na namin paunti-unti diyan. So magtatanim din tayo ng napier grass sa kalamansi. Dito. Meron din magic fruit. Bale tinanim ko to nung May. Ayan o. May tumubong ipil, native ipil. Sa Sinundura Supa. Nagtanim din tayo ng gabi sa kamuting kahoy. Ayan, kamuting kahoy. So eto para sa rabbit, yung mga tinatanim natin. Yung napergas karamihan dito. Bale masukal, tinanggal natin yung mga ipil-ipil. Ano yan, invasive yan, hindi native sa atin. May isang mahogany doon, tatanggalin din natin. So may mga bitaog na tumutubo, pero papalitan natin ng ipil. Yung native na ipil, Insha bihuga. Naglagay tayo dito ng ng small pan para sa hito. Pero walang mag-alaga, kaya naging ganyan. May laman na tilapia. Hindi yung mga rabbit natin, saka manukan. So eto, matamnan natin, napakadami palang pwedeng itanim dito. Binibilang ko, hindi lang 200 na piraso eh. So araw-araw natin ginagawa, nakakapagod din. So every 3 hours, 2 hours, 4 hours, binabalik-balikan ko kasi hindi ko kaya yun dire-diretso na trabaho. May bitawag dati dito malaki, pinaputol namin kasi mabagsak na, sira kasi sa gitna. Yan, wala rin. So hindi magandang kahoy ang bitawag, marupok, binabakabak. May mga anahaw dyan, native anahaw. Bilang. Or bilang, hindi silag. Yung silag, iba yun. Yung pag mataas na namumunga by the 100 years. Tapos namamatay nga pag namumunga. Ang anahaw, mamumunga siya pagdating ng certain height. So matagal din lumaki ang anahaw. Siguro ito 40 years na to. 30 to 40 years tong anahaw na to. Parang nyug. Dito kami dati nanguha ng kawayan nilagay sa fish pond. Ito yung anahaw Yan, taas. So pinutol ko yung umaakit na yun, tinanggal ko yung nugit, pero namamatay din naman pala. So grabe yun, bagyong Goring saka Egay magkasunod sa amin sa Cagayan. Nandito tayo sa Cagayan ngayon. Pinapakita ko yung anahaw kasi bihira na. Kung yung mga kusang tumutubo na. Madami naman tumubo dito sa paligid niya. So madaming nagkakalat dito sa banda sa amin. Kasi nagkakalat na bunga. Kinakain ng mga paniki yun bunga niya. Tapos kaya dun sa kabila may mga tumutubo. Dito siguro galing. Kahit yung mga batsina, kinakalat ng mga paniki. Eto native anahaw or anahaw. Hindi ko alam mga scientific name, pasensya na. So ang dami dyan sa silong.
Dami rin nahulog na bunga. Doon oh. Tingnan nyo yung mga bunga, kulay, nagkukulay orange eh, pero walang natira kasi kinakain nga ng ibon. So hindi siya mayabong ngayon dahil katatapos lang ng bagyo. Hindi siya mayabong. Pero nung last summer or June, ganun, ang lalaki ng dahon nito. So nabagyo kasi kaya ganyan yung dahon. So grabe yun yung kasunod na bagyo. Sana wala nang bagyo kasi para hindi ayos yung pispan natin. So eto oh, pinutol ko yung mga nakadapa na kakawate para magkaroon ng space yun, ano, yun mga native trees natin, ipil. Eto nara, red nara to, may spine ang ano niya, bunga niya. Tanim ko pa to. So eto tiger kamagong, dalawa yan nadaganan. May tanim ako doon na hagak-hak, tapos may 5 pa ako na nakahanda pang tanim. Eto tiger kamagong. Eto melina oh. Ang melina hindi siya matibay kasi parang sanga lang siya. Natumba na dati yung puno na to, pero tumubo ulit, nagkaroon siya ng sanga. Kaya nung bumagyo ngayon, ayan, almost 3 to 4 years na to siguro. Yan. So eto yung mga tanim natin, tuog. Yung mga tuog kadalasan na naitanim ko kasi yun yung madaling tumubot. Saka yun nakabili ako dati ng seedlings, 1 kilo. So eto yun tinatawag na Retaria sylvatica or dungon. Eto malaki na, kinapitan ng ubi. So tinanggal ko yung ubi. Hindi yun native trees ang tinanggal ko, yung ubi. Kasi mapatay niya yung native trees natin eh. Kaya tumubo, tinanggal natin yon. Hindi native trees ha, yung ubi. Ito malaki na yung tuog natin. May isa tayong tumubo na ano eh, na white lawaan. Mahirap palang tumubo ang white lawaan. Lalo pag naarawan, ayan oh. Ang dami nung bagay pinagdaanan, 2 years na yan, tagal. So mas maganda pag pinunla mo kasi taas na arawan, namamatay sila. Pinaka the best itong area natin na to, medyo masukal, madaming puno katulad nito tuog. Sa pagitan natin bibili tayo ng seed may ugat na pinatubo, or kusang tumutubo yung mga white lawaan. Pag bumili ka ng ano ng 1 kilo, ilalagay natin dito sa pagitan para direct na. Ganun ang balak ko. Eto may mga ipil din tayo dito. Kaso nga lang pag nagpuputol ng kawayan, eto nadadaganan yung mga tagaputol, wala silang pakialam. Pinuputol yung mga native natin. Gagawa ako ng palatandaan, tulos, lalagyan ko para kahit pa paano alam nila. Ang pinipicture ko na ano, native sanctuary ko, native tree sanctuary. Ito malaki na tong ano, natumba yung mga melina, natumbahan yun ano natin, kawawa. Ayan, ang ganda dati, ganda dito sa ano eh, parang may walk pathway. So ang melina yun ano, natumba, laki. Eto tuog, yan, pinagtadabi ko dati kasi medyo tinatamad na ako, pagod na. Hindi kasi ako sanay, 2 to 3 hours lang ako nagtatanim, pagod na ako, hinihingal na. So yun,
So kapag papansin, kapag bumagyo, natutumba yung mas malaking kahoy, nag-giveaway sila, giveaway para sa mga maliliit. Eto, may dalawa tayo dating malaki dito na sagat, Vitex parviflora, scientific name niya. Eto santol. Problema nung may nagputol ng kawayan, pinutol yun, ano, kala nila damo lang, pinutol yung sagat. So yun yung mga utuog, isang hilera. Pinicture ko dati, tanim yan nung ano, May election. So more than 1 year na silang nakatanim dito. Magandang tubo kahit natutubigan, nakababad sa tubig. Ayan, maganda yung tubo. So yan, eto try nating linisan para, kasi ano eh, straight to eh, na may tanim na tuog. Purpose natin para mapadami natin yung native trees, kasi wala na, ginagawang tulos na mabukatot, tarik sa, or di kaya pambakod, tulad doon, yung mga bakod doon pinuputol yung mga straight na kasinlakan ng braso, ginagawang tulos, yung bakod ng karamihan dito. So ito update update natin tong hituan. Wala pang laman to kasi nung bumagyo yung egay, konti lang yung ulan nun. After 3 days nawalan ng tubig. 3 days dati kasi ng kapatid ko, nung pinahukay niya to, ilagay ng tubig, wala pang 1 oras, nawala na yung tubig. So nawalan siya ng gana. Tapos bumagyo egay, after 5 days nawala na yung tubig. Pero magmula nung bumagyo si Goring hanggang ngayon, di na bumababa yung tubig. So sabi ko, pwede maglagay na ano, hito. So bali ang sukat nito 3x7, yun kasunod 3x5 na tatlo, tapos to 3x7. So kapag may pera tayo, papabagko na lang natin para mas mabilis, kasi 17,000 ang nagastos sa tao na naghukay arawan eh. 500 ata per day, dalawa sila. Ito yung hinukay nila. So ayan, yun yung mga ano, yung mga bayog na yan natumba dahil kay egay at kay Goring, magkasunod na bagyo dito sa Bugay, Cagayan. So eto yung mga native natin na galing sa Fairview, Quezon City. Pinalaki natin dun ng almost 2 years or 1 year. Lalaki na, akala ko hindi na may uwi. Nung duman yung kapatid ko, may dalang van, dun natin sinakay. Nakapag uwi ata ng 20 na matataas na, katulad nito, Magalayaw or Tindalo. Tapos may tanim pa doon. Ito, nagtanim tayo ng kamuting kahoy sa kamuting baging para pag may gagawing sinigang, may panghalo. Kamuting kahoy, diyan natin tatanim yon, Madre de Agua. Pero nagtanim na rin ako ng mga gabi, yung gabi na violet, saka yung puti, yung San Fernando atang tawag. So lilinisin natin ito. Bala kasi natin to, lalagyan natin ng manukan, lalagyan natin ng yero at saka babakuran natin ng net. Pero saka na, wala pang budget. So eto, so hanggang dito na lang po. At kukunin ko yung mga Madre de Agua, lalagay ko dito sa gilid ng bakod. Bye bye po. Cure service pala, MD, becoming a farmer. Kapag nag-retire na, dito na lang tayo pa-farm. Ito, fish farm, saka sa bukid. Ito, hinihiram lang tong lupa na to eh, ginagawang palayan, sinasaka nila.
So di ko la alam ngayon kung paano kasi konti kalahati na yun ano yun na-occupy natin pero sa atin yan. So ito. Bye po.